Hello guys! Welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Sa mga palaging nagabang ng mga readings ko, welcome back. Another general love reading or love reading for the collectives. So anyway, let's see kung kaninong story to. Sino maka-resonate nito. Hindi lahat maka-resonate today. Takes what resonates and leave the rest. Put yourself in a situation kung saan kayo maka-resonate. So this is a timeless reading kung kailan kayo kung kailan niyo panoorin to, if naka-resonate kayo, then this might be for you. So, let's see. What is the situation right now? Anong nangyayari sa relationship ninyo ngayon? So, what is happening right now? What is the situation right now? So, what is happening right now? What is the situation right now? I will not accept that because it's too much, too many. So, what is happening? Oh, I think ikaw mismo nagputol ka ng relationship or pinutol mo yung relationship niyo because of cheating. So, your person cheated on you and that's why you cut it off and you walk away emotionally from this connection. But I can see also here na as a point na kayo sana ng could be engaged or may plano na kayo na ma-engage. So, gusto mo muna talaga this time na to have space sa sarili mo to think. Gusto mo pa din naman kasi na magkaayos kayong dalawa, na magkaroon pa kayo ng second chance. Pero sa mga nangyari kasi parang pinutol mo muna to kasi gusto mo munang pag-isipan yung mga dapat na desisyon. Tama ba yung desisyon or no? Okay, so let's see. Pasensya na. So, feeling ko kasi dito, you are showing this person right now. Okay, so balikan ko kasi nung kinat ko yung video, wala siyang sound. So, kailangan ko siya, ayaw ko na siyang ulitin. So, stay ko na lang siya dito, explain ko na lang ulit. So, anyway, ang sabi ko nga dito sa reading is, yung person, ikaw, in a way na, yung feeling mo naman kasi dito, kumbaga naglalakas loob ka lang, na pinapakita mo sa kanya na brave ka, na strong ka, na hindi ka apektado, na okay ka lang. Kasi may galit sa'yo eh. Nag-away kayo nito nung time na naghiwalay ka, nung time na nalaman mo. So, burst yung anger mo dito. Ununa mo yung anger mo than to listen to this person's explanation. Kasi nga, hindi mo matanggap. May ganun yung personality mo. Ayaw mo ng ganun. So, this time na ikaw mismo na nagputol ng connection ninyo, ng relasyon ninyo or pagsasama ninyo. So, pinakita mo sa kanya na hindi ka apektado or sabihin natin na galit ka pa. Kaya ayaw mo siya makita. Ayaw mo siyang makausap. At, pero merong deep inside sa'yo na gusto mo pa din na magkaayos kayong dalawa. Deep inside sa'yo na alam mo na isang araw, maayos din kayong dalawa. So, ano yung feeling nung feeling mo nung time na pinutol mo yung pagsasama ninyong dalawa? Ang naramdaman mo dito is galit. And yung feeling mo na parang tatapusin ko na to. Like, nung nag-away kayo nito, yun yung agad na pumasok sa utak mo, maghiwalay na tayo. Kasi nga hindi mo matanggap yung panloloko
na ginawa ng person mo sa'yo. So, dito biglang winasak mo yung pagsasama. Kasi yun yung naramdaman mo that time, anger. Lalo na dumating sa point na nag-aaway din kayong dalawa, nagkasagutan or nag-aaway kayong dalawa. Kaya yun yung feeling mo dito, anger, sa nung time na yun. Kumbaga hindi ka muna nag-isip bago ka mag-desisyon, nag-decide ka agad na putulin ko na to, ayoko na, maghiwalay na tayo. So dito naman sa part ng person mo, ayaw niya. Kumbaga nung time na nag-decide ka na hiwalayan siya, hindi siya papayag. Kumbaga, parang sinusuyo ka pa talaga niya ulit. Kumbaga, parang gusto niya pa talaga na mag-move forward towards with you to offer you love. Susuyuin ka pa talaga niya, sorry, ganyan. Sabihin na natin, okay, sabihin na natin na, sorry, natukso lang ako, sorry, ayoko mawala ka sa buhay ko. Kasi nung nangyari to, na biglang pinutol mo yung pagsasama ninyo, biglang naging imbalance siya. Kumbaga, hindi niya alam kung anong gagawin niya. So, kaya nagbebeg siya sa'yo siguro, nakausapin ka na, huwag kang umalis, huwag ka na lang umalis, ayusin natin to. Kasi feeling ko may marriage dito sa inyong dalawa, either mag-asawa kayo nito. And ayaw niyang masira yung pagsasama ninyo, ayaw niya masira yung marriage ninyo, or yung family ninyo. So, nagtatry talaga siya na kausapin ka na ayusin natin to. Kumbaga, parang binaba niya na yung sarili niya para lang pakiusapan ka na wag ka lang umalis. Pero yun nga, dahil nga yung naramdaman mo dito is anger, kaya yun, tinuloy mo. So, ang nangyari dito is since ikaw na mismo yung umiiwas, and umalis na lang din siya. Feeling ko hindi pa to eh. Parang feeling ko kinakausap ka pa niya nito eh. Ang nakita ko kasi is yung parang nag-try pa siya na maglakas loob na i-fix pa yung problem. Pero ang nakita ko din kasi dito is yung judgment. So yung ginajudge mo na siya. Masasakit na yung mga salita na binibitawan mo sa kanya. And nasasaktan na din siya sa mga nangyayari. Ito yung nararamdaman niya ngayon. Nasaktan siya sa mga nangyayari. Gusto niyang sana na maging happy ulit yung marriage ninyo, yung family ninyo, na maibalik niya yun ulit. Pero, kasi nasaktan siya na-broken din siya sa mga nangyari dahil nga alam mo yung natamaan siya sa sinabi mo. So, could be Aquarius, a Libra, on your part. So, kasi, andun siya sa punong time na yon, na-realize niya biglang pumasok sa isipan niya yung mga sinabi mo. Doon siya nagsisi sa ginawa niya sa'yo. Okay? Meron din ditong Leo, or you might be dealing with Leo. So, or you might be a Leo. So, yun. Kasi masakit magsalita yung Leo eh. Yun yung nararamdaman niya ngayon na gusto niya ulit maging masaya kayo. Maging masaya yung family niya. Pero, yun nga, since ikaw na mismo yung umalis, parang inano niya na lang na, okay, aalis na muna ako kahit labag sa loob ko. But that doesn't mean na alis na siya forever. Parang siguro magpaplano muna siya kung anong gagawin niya sa inyo, sa pagsasama na meron kayo. So, ano naman yung nararamdaman mo dito ngayon na hiwalay na kayo or ito na yung nangyayari sa inyo? Gusto mo muna siyang iwasan talaga. You wanted to guard yourself from this person talaga. Na-disappoint ka talaga kasi sa mga nangyari. Gusto mo mag-effort siya to come back to you. Ipakita niya yung effort na yon. Many times na to prove na gusto niya nang magbago, na gusto niya nang ayusin talaga yung marriage ninyo or yung pagsasama ninyo. And you are in a process of healing right now. Pero naniniwala ka pa din na connected pa din kayo sa isa't isa. Alam mong mahal ka pa din niya. Alam mong mahal mo pa din siya. Kasi he really did not accept nung time na hiniwalayan mo siya.
ayaw niya, pinipigilan ka niya. Kaya alam mo na kung babalik ka, tatanggapin at tatanggapin mo siya. Pero hindi mo gagawin yon. Instead na ginard mo yung sarili mo para siya yung mag-effort to prove you, mag-effort na mag-effort para ipakita sa'yo na mahal ka talaga niya. Na willing siya na maayos ang lahat na to. Okay, Taurus sign is also here, or you might be dealing with Taurus. So, let's see. Any plans from this person? Ano yung plano ng person mo? Para sa inyong dalawa, sa relasyon ninyong dalawa. This time around, gusto niya na mag-focus sa pagsasama ninyong dalawa. Ayusin yung mga hindi pagkakaunawaan ninyong dalawa. At mag-focus na din sa family. Parang gusto niya na din na maayos to, na bigyan ka ng justice about sa mga nangyari. Tuldukan na yung mga dapat tuldukan. Magkaroon na kayo ng balance connection. Ayusin yung mga hindi pagkakaunawaan na dalawa at mag-focus na din. Gusto kanyang plano niyang kausapin ka talaga para dito. Nagkakaroon na talaga siya ng realization, awakening sa mga nangyari. Lalo na sa mga nasabi mo. Okay? Itong person na to, parang andun sa point na napagod na din siya sa ganitong sitwasyon. Ayaw niya na to. Gusto niya na maging masaya na kayo ulit. Pero sa totoo lang, nakaramdam siya dito na ng coldness from you. Kasi nga gina-guard mo yung sarili mo eh. Ayaw mo siyang kausap, ayaw mo siyang kumustahin. Wala ka na news sa kanya, wala na siyang news about sa iyo. So nakaramdam na siya ng coldness and emptiness from you. Or siguro kung tinatry ka niyang kausapin, ini-ignore mo siya or ini-insulto mo lang siya, something ganun. So, if ito nga yung plano niya sa'yo, tignan natin kung ano yung pwedeng magiging action mo about this or reaction mo about this. Papayag ka ba? Or magmamatigas ka pa? Let's see. Okay. Gugulo kasi to sa isipan mo. Pag once na babalik ka niya, i-convince ka na niya na ayusin na natin to, sorry, whatever it is. Feeling ko dito kasi parang hindi mo pa din siya kakausapin. Kasi Page of Wands in reverse to eh. Siguro in a way na hindi mo pa siya kakausapin ng maayos, pero magkakaroon kayo ng confrontation na dalawa. Pero mahal mo pa din naman siya. Kumbaga maramdaman mo pa din yung pagmamahal na yun. Napagod ka lang siguro talaga nung time na yon. Hindi mo lang talaga matanggap. Pero para sa'yo naman na naramdam mo pa din yung connection, nandyan pa din yung pagmamahal. Siguro ang gusto mo lang talaga dito is mag-effort pa siya ng more. Okay? Ipakita mo pa sa akin. Kasi niloko mo ako eh. Parang ganun. Gugulo to sa isipan mo. Kumbaga, siguro ang sasabihin mo dito na after nyo mag-arguments, after magkaroon ng confrontation, parang sasabihin mo na, pag-isipan ko muna, masakit yung ulo ko. Gusto ko muna ng peace of mind kasi mga ginagawa mo. Parang ganun. Then, hindi mo na naman siya kakausapin. So, merong tendency ganun yung mangyayari. Pero dahil sa feeling ko mahal ka naman talaga niya, kaya mag-e-effort at mag-e-effort siya talaga sa'yo na kausapin ka, to convince you, na suyuin ka, na magkaayos na kayong dalawa, na magkaroon na kayo ng changes na din sa relationship niyo or sa pagsasama ninyong dalawa. Mag-move forward talaga siya towards with you. Alam mo, kahit mapagod pa siya dito, hindi siya titigil kasi alam niya naman eh, na mali niya. Kaya magpaplano siya sa kung anong gagawin niya para ma-convince ka
or maniwala ka na hindi niya naulitin yung mga nagawa niya. So, Aries, Sagittarius, Leo is here. Libra is here, as I said earlier, right? Scorpio is also here. Aries is here. You might be dealing with an Aries. Okay. Let's see. Sincere ba talaga siya sa pagbabalik niya, sa pagbabago niya? Or ginawa niya lang yun dahil sa hindi niya kaya na wala ka? Or dahil kailangan ka niya? Let's see. Sincere ba talaga siya sa pagbabalik niya sa'yo? At paghingi niya ng tawad? At sincere ba talaga siya na gusto niya maayos yung marriage ninyo or yung relasyon ninyo or yung pagsasama ninyo? Yes, sincere siya. Kasi nagkaroon na talaga sa kanya dito ng awakening. So, sincere siya, gusto niya na talaga ng second chance, ayusin na natin to. Na-realize ko na yung pagkakamali ko. And naisip-isip ko na din yun, ng mga bagay na yon. And I think na sobrang, yun nga, diba, sabi ko, nung bigla mo siyang iniwan, nag-imbalance yung buhay niya. Kasi sobrang nabigatan siya nung nawala ka. Kaya alam niyang babalik at babalik siya sa'yo. At gagawin niya pa din yung responsibility niya sa'yo as asawa niya, or kinakasama niya, or boyfriend niya. Pwedeng kahit saan kayo makaresonate. Willing at willing pa siya na ipaglaban ka dahil naniniwala pa din talaga siya sa pagmamahala ninyong dalawa. So parang willing siya to take the leap of faith towards a new beginning with you, to fight for your relationship, at makapagbalikan sa'yo, na mabalik kayo ulit sa happy family or happy relationship. So yes, sincere siya talaga sa pagbabalik niya kasi naniniwala pa rin talaga siya na you're meant to be. Lalo na kung nanay ka ng anak niya. Okay. Kaya mo pa ba siyang patawarin? Kakausapin mo pa din ba siya ulit? Or yun, kaya mo ba siyang patawarin sa mga nagawa niya? Ang tigas mo talaga. Matigas ka. Oo naman, pero hindi to ganun kadali para sa'yo. Baka matagal pa. Di ba sabi ko kanina na gusto mo pa talaga na makita pa talaga yung effort niya. So, hindi pa to ganun ka like second, third time na hingi sa'yo ng tawad. Agad-agad ka niyang agad-agad mo siyang patatawarin, no? Pero magkakaroon na kayo ng dahan-dahan na communication. So, yung communication, magpa-progress na yon. So, para magpa-progress na din yung pagsasama magpa-progress na din dahan-dahan yung pinagsasamahan ninyong dalawa. Kumbaga, magpa-progress na din ng dahan-dahan yung pinaghirapan niya na bumalik sa'yo, you know. Pero dito sa part mo kasi, hindi madali sa'yo. Kumbaga, may mga option ka dito. Babalik ba ako sa kanya? Or hindi na? Pero kahit nandun na kayo sa point na nag-uusap na kayo kahit papano, andun ka pa din sa point na hindi ka pa din sure kung babalik ka ba sa kanya or hindi. Pero sa totoo lang, masakit pa kasi sa'yo. Hindi madali sa'yo yung makalimot. Disappointed ka pa talaga sa mga nangyari. Lalo na kasi, nalaman mo, parang you gathered information, may evidence, or either ano man yung baka strong yung evidence na nakita mo mismo sa mga mata mo. Kaya mahirap para sa'yo tanggapin ng patawarin ng ganun-ganun na lang.
Parang ganun. So, medyo magpa-progress naman, pero hindi pa din to sabihin na agad-agad. So, tingnan natin yung outcome. Ano ba yung magiging outcome nito? So, Aquarius is here, Aries, Sagittarius, Leo. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. So, there is a possibility, the outcome of this reading is magkakaroon pa din ng, baka you are guided by the universe, itong mga nangyayari sa inyo. So, might be you're still meant to be. Kasi, this is the Wheel of Fortune, soulmate card. Kaya sabi ko, you are guided. Dadating kasi sa point na, sa hindi nyo pagkakausap, or sa binibigyan mo siya ng silent treatment, mapapagod siya. Sa totoo lang. Mapapagod siya na lumaban. Mapapagod siya sa kakahintay kung kailan mo siya papatawarin ulit. Mapapagod siya na lumaban sa struggles na meron. And then, aabot din sa point, hindi naman siya give up. Hindi siya give up. Kumbaga, andun lang siya sa point na mas lalo kanyang mamahalin sa mga ginagawa mo sa kanya. Mas lalo niyang nare-realize na hindi na niya dapat ulitin yung mga pagkakamali niya sa mga nangyari. Kasi 'di ba sabi ko, you are guided by the universe. So definitely, once you are guided by the universe, guided din kayo na ibabalik kayo ulit sa isa't isa. So, imbes na kahit pagod na siya, imbes na mawalan na siya ng gana, aalis na lang talaga siya ng tuluyan, manloko siya ulit. Hindi, ginawa niya is, binago niya yung sarili niya talaga. Like, sabihin natin dito na, imbes na mapagod siya at umalis, lalo niyang pinatibay yung pagmamahal na nararamdaman niya para sa'yo. Meron pa din new beginning sa inyong dalawa dito. Kasi nakikita ko nga itong Wheel of Fortune, na ito yung magpapatunay na magkakaroon pa din talaga ng new beginning sa inyong dalawa. And yeah, magkakaroon pa din ng mga away, trust issue, hindi mawawala yun eh. Kaya nga, kasi nga minsan ka na niyang sobrang sinaktan minsan. So magkakaayos pa din naman kayo. Ang guide lang talaga dito na kung sakali man nadadating kayo sa point doon na magkakaayos na kayo, of course, alam ko sa part mo, mahirap mo nga siyang tanggapin, di ba? Kung sakali nga, kung hindi lang kayo mag-asawa, hindi mo na siya tatanggapin. So, kung nasa point pa kayo dito ng magkarelasyon lang, siguro wala ka ng balak na tanggapin siya. So, yeah, if magkaayos man kayong dalawa, nakikita ko kasi dito na meron pa din talagang trust issue, hindi maiwasan yun. Pero, ang ano ko dito, guide ko sa inyo dito na huwag nyo nang ibalik yung dati, yung nakaraan. Kung hindi mo man to mapipigilan at ipabalik mo sa kanya, kausapin mo lang siya ng maayos. Huwag mo na din i-mention kung sino man yung reason ng paghiwalay ninyo. Try nyo na bumuo ulit ng pagsasama, nang wala, kumbaga tinapon na yung mga mistakes, yung mga past, kasi hindi naman makalimutan yun, pero itatapon nyo lang yun for the new chapter. Kumbaga, turn the page na. This is another chapter na. So, magsulat kayo ng another chapter ng story ng maganda para sa inyo. Kasi, kung hindi, kung nasa point pa lang kayo, pa din kayo ng may trust issue na, palagi na nag-aaway, bati, away, parang wala din talagang mangyayari sa inyo dito. Pero feeling ko naman kasi totoo lang, wala akong nakitang new beginning. Ang nakikita ko lang dito pag-aayos. Tapos madi-disappoint, mag-aaway. Dahil nga sa alam mo na hindi ka na inosente sa mga nangyayari. May issue na. Hindi ka na nakakalimot. So,
para sa akin, as long as pinapakita naman sa'yo ng person mo yung pagbabago niya, nakikita mo naman na ginagawa niya ang lahat para magtiwala ka sa kanya, then try mo lang din convince yung sarili mo na magtiwala. Hindi naman sa magtiwala sa kanya 100%, pero kahit paano, bigyan mo siya ng chance na pagkatiwalaan ulit kahit paano. Siguro for this, kung siguro sa second time or this time na gagawin niya ulit sa'yo, puputulin mo na, huwag ka nang bumalik kasi hindi na deserve yun. Kasi nakikita ko naman dito deserve niya eh. Kasi bakit? Nagpakahirap din siya na iparamdam sa'yo na mahal ka niya pa rin. Kumbaga nakita ko dito ng pabalik-balik sa'yo para i-convince ka na ayusin na natin tong family na to, ayusin na natin tong marriage na to, itong pagsasama na to. Ayoko mawala ka. So, parang nagsisi siya talaga at binago niya yung sarili niya at pinakita niya yun sa'yo. Kaya masasabi ko nga, deserve niya din naman ng second chance. Nobody's perfect naman. Everybody commit mistake and everybody deserves a second chance. But it's depend, you know? It's really depend. So, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.